Tutol po ang ilang social workers sa ideya na ibaba ang minimum age of criminal responsibility na nais ng ilang mambabatas. Ayon naman po sa Council for the Welfare of Children, sakali mang ibaba, dapat maging batayan nito ang mga pag-aaral na meron pong scientific at medical basis. Saksi, si JP Soriano. Araling Panlipunan Plus ang inabutan ng GMA News na itinuturo sa mga CICL o yung Children in Conflict with the Law sa isang bahay pag-asa facility sa Quezon City. Ang ibang CICL tinuturuan ng pananahi at pagpipinta. Pagkatapos ng klase, may oras para sa sports gaya ng basketball. Lahat ng ito bahagi ng kanilang skills training at structured activity sa pasilidad. Ayon sa mga social worker, bagaman may kakaunting kaso sila ng mga CICL na nag-re-offend o yung mga dumaan sa bahay pag-asa pero nasangkot uli sa krimen matapos ibalik sa kanilang pamilya o yung reintegration program. Mas marami pa rin daw ang mga kasong nakita nila na talagang nakapagbagong buhay. Bawat bata, bawat tao ay may pagkakataon na magbago, na dapat nabibigyan ng second chance. Pati daw ng mga social worker ang issue ngayon na may mga mambabata sa nais ibaba ang age of criminal responsibility. Pero para raw sa mga social worker ng PCLGU, Yung pagpapababa ng age ay hindi nakakapagpabawas ng crime. Instead, mai-strengthen dapat natin yung ating mga community-based intervention program. At ganoon din yung ating mga education, education na mga community-based. sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Kapag nasangkot sa isang heinous crime ang minor de edad na lampas edad 15 pero wala pang 18 at nakitaan siya ng discernment, ay maaari siyang makulong. Pero sa halip sa regular na penal institution ay maaaring sa agricultural camp o training facility ng Bureau of Corrections niya pagsilbihan ang kanyang sintensya. Sa ilalim ng batas, maaaring manatili sa ilalim ng jurisdiction ng korte ang mga youthful offender at ang kanilang suspended sentences ay maaaring palawigin hanggang umabot sila sa edad na 21. Dito muling i-review ng social workers kung nagkaroon ba ng remorse o pagsisisi at nakitaan ng pagbabago ang CICL at i-rekomenda nila sa korte kung pwede na siyang isailalim sa reintegration o ibalik sa kanyang pamilya. Kadalasan, ganito raw ang nangyayari. Pero ayon sa Children and Youth Protective Services Bureau ng DSWD, may mga kaso na rin silang naitala na walang nakitang pagbabago at natuloy sa regular na kulungan ang isang CICL. Doon po sa case po natin in Region 12 na kung saan dahil nga po walang nakita na reformation doon sa bata, siya po ay since at age of majority po, nalipat po siya sa detention facility. Ang Council for the Welfare of Children, sinabing marami raw kailangang tignan sa juvenile justice law at bukas daw sila na pag-usapan ang mga mungkahing ibaba ang age of criminal liability. Pero dapat daw ang maging basihan nito ay ang mga pag-aaral na may scientific at medical basis. We follow the lead of the President to perhaps discuss yung minimum age of criminal responsibility, whether yan ibababa, i-retain, or will we propose other amendments or tweaks do sa Juvenile Justice Welfare Act. Nandyan po ang Council for the Welfare of Children para tumayo at sumali sa diskusyon. Kailangan din daw matugunan ang tunay na ugat ng problema at hindi lang idaan sa emosyon ang pagbabago nito. Batay sa mga researches din, maraming drivers or causes ang child offending. Walang bata na pinanganak na masama na. They are shaped by the homes, by society, by our communities. In fact, based on research, poverty and underdevelopment is a driver. Ang pagpapabaya o neglect ng magulang, ang hindi pagiging part ng hindi pag-aaral o pagkakatanggal sa eskwela, at dahil hindi na nga sila nabibigyan ng tamang aral, yan ay mga nagtutulak sa bata na talagang magkaroon ng offense or mga crimes na kinukumit. That's why we have to see it. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi